Kasabay ng paglakas nitong bagyong Shanshan, mas nagiging malawak po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Talakayin na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ito pong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Shanshan ay patuloy po ang paglakas. Sa katunayan, may mga computer models at mga pagtaya na nagsasabing posible pa itong umabot sa Super Typhoon category. Medyo malapit na po yan dito sa mga isla ng Japan. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa typhoon category na may lakas na hangin na umaabot sa 140 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 170 km per hour. Nasa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa higit 1,490 km ang layo, northeast ng extreme northern Luzon. So narito po ang track para dito sa bagyong may international name na Shanshan. Banda rito, if medyo mas malapit na po yan sa lupa, maaaring bukas, yan po ay posibleng umabot sa very strong typhoon category ng Japan Meteorological Agency. Equivalent po yan sa super typhoon category ng JTWC ng US. After tumama sa Japan, yan po ay posible nang humina dahil sa land interaction, malamig na hangin at vertical wind shear. Again, napakataas na po nito para pumasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero meron po itong indirect effect. Yan nga po ang pag-enhance o pagpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Puntahan naman natin yan. Maliban sa paglakas nitong bagyong may international name na Shanshan, may kinalaman din po yung lokasyon niyan sa pag-enhance o pagpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Dahil po mas mataas na po yan, mas tumaas din yung axis ng ating habagat or southwest monsoon at mas lumawak din po yung epekto nito. Ito na po yung flow ng ating habagat, papunta po dito sa bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Apektado po niyan ang western section ng Southern Luzon, Western Visayas at western section ng Mindanao. Dahil po sa ating habagat o southwest monsoon, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa may area ng Zamboanga Peninsula, ilagang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang Sulu, Basilan at Tawi-Tawi, maging dito sa malaking bahagi ng Visayas, particularly sa western section nito, kasama po dyan ang Negros at Panay Islands. Posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Bicol Region at ito pong Mimaropa, lalong-lalo na po dito po sa area ng Mindoro. Mga posibleng isolated o localized na pagulan or thunderstorms naman ang ating aasahan dito po sa natitirang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, maliwalas pa rin po at mainit ang panahon natin lalong-lalo na sa tanghali. Pero dahil sa epekto ng habagat, mas nagiging maula po ang panahon natin at mas tumataas po yung mga tsansa ng mga pagulan at thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at gabi. At minsan nagkakaroon din tayo ng breezy conditions, particularly sa tanghali hanggang gabi. Ito pong epekto ng habagat ay magpapatuloy pa sa mga susunod na araw. Yung ating konsentrasyon ng mga kaulapan ay nandito po sa western section ng Visayas at western section ng Southern Luzon, particularly dito po sa area ng Palawan at Mindoro. So again, mas lumawak po yung epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito, gaya ng mga flash floods and landslides, especially sa mga low-lying areas at mabubundok na lugar. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.